Sariwa pa ang amoy ng makintab na marmol na sahig nang pumasok si Miguel Domingo sa Grand Lobby ng Primarosa Grand Hotel sa unang liwanag ng umaga. 23 taon pa lamang siya, ngunit sa bilis ng pangangailangan ng buhay ay tila mas matanda na ang kanyang balikat sa dami ng responsibilidad na nakapatong dito. Nanay na may mahinang puso, kapatid na nasa kolehiyo, at upahang baryong dinaraanan ng baha tuwing umuulan. Nakasabit sa baywang niya ang pamilyar na utility belt, spray bottle, microfiber cloth, serrated keyring, parang sandata ng isang tahimik na mandirigma sa mundo ng alabok at mantsa. Sa bawat pagkurap ng mga mamahaling chandelier, nakikita niya ang salamin ng sariling pangarap. Isang araw, baligtad ang magiging papel niya. Siya naman ang bibisitang may tuksido, hindi ang nakatumong tagalinis. 6:00 pa lang, kumakalog na ang coffee station sa gilid ng concierge. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, si Miguel ang nagiging Domingo. Unofficial barista ng mga VIP dahil matamis ang ngiti niya at bihasa siyang bumate ng "Magandang umaga, ma'am, sir," kahit kulang sa tulog. Katapat ng stasyon ang hallway patungo sa elevator reserved para sa mga executive. Habang nililigpit niya ang basang baso, dumating ang isang komitiva. 5 sekretarya na parang inukit sa isang molde ng corporate perfection. Gray pencil skirt, stilettos na kumakalansing, at mga clipboard na parang kalasag. Sa gitna nila, naglalakad ang babaeng kilalang kinakatakutan ng halos lahat ng empleyado sa hotel. Ang CEO ng Primarosa Holding Group, si Sylvia Valdemor. 29 anyos pa lang si Sylvia, ngunit nakakawindang na ang reputasyon niya bilang ice queen ng hospitality industry. Ginto ang kulay ng buhok na mula pa raw childhood ay pinatutuyo sa Swiss salon tuwing bakasyon. At laging may mamahaling pabangong nag-iiwan ng banayad na halimuyak ng bulaklak ng ilang-ilangan pagkatapos niyang lumakad. Ngunit ang pinakamapait ay hindi ang pabango kundi ang salitang bumubuga sa bibig niya kapag may taong, sa tingin niya, hindi pumapasa sa pamantayan ng perpeksyon. "Ano yan? Basa ang table!" Bulalas ni Sylvia habang papalapit, nakakunot ang kilay. Agad kinabahan si Miguel. Nilapitan niya ng mabilis ang mesa at ipinahid ang microfiber cloth. "I'm sorry po, ma'am," sabi niyang magalang habang nanlalamig ang batok. Ngunit dahil sa pagmamadali, natapyas ng siko niya ang kape sa tray, isang mabangong Timor-Leste blend na inihanda ng barista para sa entourage ni Sylvia. Sa isang iglap, tumalsik ang mainit na likido at sumaboy sa makintab na leather loafers ni Sylvia. Nagliyab ang mga mata ng CEO. "Ano ka ba? Hindi ka ba marunong mag-ingat?" Sigaw niyang kumalabog sa buing lobby. Muntik pang ang mangatal ang mga rosas na nakapaso sa sulok. "This pair costs more than your annual salary. Walang utak, ganyan ba kayo dito? Hampas lupa na, tanga pa?" Dagdag pa niya ito sa Ingles, malinaw na ipinaparinig sa mga dayuhang bisitang nagche-check-in sa reception. Tila napako ang mga paa ni Miguel. Ramdam niya ang lagkit ng kape sa sahig. Naghalo sa naguumpugang yabag ng hiya sa puso niya. Sa gilid, may narinig siyang pabulong na kawawa naman. At isa pang naku patay siya. Mga ingay ng simpatiya at chismis na magkasilbi. Dahan-dahan siyang lumuhod. Pinunasan ang sapatos ni Sylvia gamit ang malinis na bahagi ng cloth. Bagong siresa ang mukha niya sa pulang-pulang hiya. "Bukas tayaw na kitang makita rito," dugtong ni Sylvia. Malamig at matalim, parang nagkiskisang yelo at salamin. "Human resources, tanggalin yan, effective immediately." Dinuro niya si Miguel bago tumalikod. Nagbigay ng pasimpleng senyas sa kaniyang mga sekretarya na magsilakad na. Naghiyawan ng pabulong ang ilang nakasaksi. May kumagat sa labi. May tumalikid na lamang. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, pinulot niya ang sariling dignidad mula sa sahig kasabay ng basang papel na pantuyo. Tumayo siyang tahimik, huminga ng malalim at sinikap itago ang nanginginig na kamay sa likod. Sa loob ng dibdib niya, parang may sumisirit na mainit na tubig, kahawig ng kape kanina, ngunit ito ay timplado ng sakit at determinasyon. Sa panahong iyon, walang sino man sa lobby ang makakaisip na ang kaharap nila'y hindi karaniwang tagalinis. Walang nakaalam na sa mismong banka account ni Miguel, tumitibok ang royalty check mula sa isang software
na siya mismo ang nakaisip at na-code noong nagtatrabaho pa siya bilang student assistant sa isang state college. Hotel Site, isang predictive maintenance application na ginamit muna sa maliit na hostel sa Cebu. Napansin ng isang Singaporean angel investor at ngayoy pilit sinusubukang bilhin ng malalaking hospitality chain sa buong Southeast Asia. Ngunit pinili ni Miguel na hindi pa mag-cash out sa malaki at sa halip ay ideposito ang profit sa isang tahimik na korporasyong Domingo Holdings na patuloy na dumadagdag ng shares sa iba't ibang kumpanya, kabilang na ang mismong Primarosa. Sa kanyang pag-alis sa lobby, minartsa niya ang alaalang iyon sa isip. Hindi pa ngayon, bulong niya sa sarili. Darating ang araw, pero kailangan kong tiyakin na pag dumating yun, hindi ako magiging katulad niya. Pagbukas niya sa service elevator patungo sa basement locker room, bumungad sa kanya si Rafi, ang matalik na kaibigan at dati ring bellman. "Bro, nakita ko. Grabe naman yun," wika ni Rafi, nakakunot ang kilay habang inaabot ang tuwalya. "Ayos ka lang?" Pinikit ni Miguel ang mga mata. Hinihigop ang hangin na amoy linen at disinfectant. "Ayos lang. Parte na to ng buhay natin, di ba?" Pero kumislot ang kanyang lalamunan, parang may bato ng sama ng loob na naiipit. Hindi niya binanggit kay Rafi ang tunay na estado ng Domingo Holdings. Masusi niyang iniingatan na walang makaalam hanggat di pa hinog ang plano. Ang alam lamang ng kaibigan ay may kaunting side income siya sa tech stuff. "Grabe yon, pre," ulit ni Rafi, pabulong. "Pero alam mo yon, karma is real. Bahala na si bro, babalik din sa kanya yan." Kumindat siya, parang nagpapakalma. "Siya nga pala, may overtime shift ka pa mamaya? Napareschedule ako, baka ikaw ulit mag-floor waxing." Napailing si Miguel. "Hindi na yata, pre. Baka di na ko allowed." Biro niyang pilit magaan, ngunit may hinagpis ang guwang ng mga mata. Pinihit niya ang lock ng lumang locker. Kalawangin ang hawakan gaya ng pakiramdam niyang binabarena sa kaloob-looban. Kinuha niya ang lumang backpack. Inilibing ang namamawis na uniform at nagpalit ng sariling olo. Bago umalis, humarap siya sa salamin sa dingding. Ang refleksyong kita ay payat na binatang may medyo kulot na buhok. May tangkad na pwedeng pangmodelo sana kung nakasuot ng alagwang suit. Ngunit sa sandaling iyon, mantsado siya ng mapait na insulto. Sa labas ng hotel, sinalubong siya ng maagang init ng lungsod. Usok ng bus, tunog ng rumaragasang jeep, halimuyak ng kape galing sa isang 24-hour karinderya sa kanto. Habang nilalakad niya ang bakanting sidewalk, may isa pa siyang responsibilidad tuwing umaga. Bumili ng murang pandesal at gatas para sa kapatid na si Liza bago pumasok sa klase. Isinuksok niya ang kamay sa bulsa. Nakabingit na muli ang budget dahil bawas ang oras niya kung totoo ang banta ng CEO. Ngunit hindi ngayon ang oras para sumuko. Alam niyang kahit maputol ang sweldo, may traidor na planong malapit nang magsimulang umusok. Sa isip ni Miguel, muling lumitaw ang memorya ng pagkabata sa bayan ng San Rafael, Bulacan. Anak sila ng dating public school teacher na namatay sa aneurysm. Mula noon, natutuhan niyang ang utak ay pwedeng maging puhunan. Sumama siya sa mga hackathon, nanalo ng microgrants, at nag-aral ng computer science habang nag-work study para lang makabayad ng matrikula. Kaya nang mamatay ang ama, napilitan siyang huminto upang alagaan ang inang may sakit. Pero dala na niya noon ang draft code ng hotel site na sinusubukan niyang i-improve sa tuwing may libreng oras sa likod ng stockroom ng hotel. Sa baryo, tuwing nagpupulong ang tanod sa barangay hall, sinasabi ng matatanda na ang swerte para lang sa may tiyaga. Saglit na napangiti si Miguel. "Tiyaga, oo." Bulong niya habang binubuksan ang messenger app sa lumang telepono. May notifikasyon mula sa Singapore Venture Fund. Board approved Series B expansion. Call tonight to finalize equity transfer. Nanginig ang daliri niya sa kilig at kaba. Ito na ang formal na hakbang patungo sa kabuuang pagbili ng Primarosa. Pero bago siya tunawi ng tuwa, may dumating na bagong mensahe mula sa principal ni Liza. "Mr. Domingo, final notice. Last semester balance due next week." Parang gulping malamig na tubig ang pakiramdam niya. Sa ganung sandali,
lalong tumitindi ang pangangailangan niyang manalo. Hindi para ipamukha kay Sylvia Valdemor ang pagbaligtad ng kapalaran, kundi upang mabigyan ng disenteng buhay ang pamilya at mabago ang kultura ng pagmamaligit sa mga taong may mababang posisyon pero may mataas na pangarap. Pagkaraan ng ilang saglit, nasa jeep na siya pauwi, kandong ang supot ng pandesal at gatas. Dinampot niya ang ballpen mula sa bulsa at sinulat sa likod ng resibo ang 3 pangungusap, mga paalala sa sarili. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Gawing gasolina ang sakit, hindi lason. Kapag dumating ang tamang oras, piliing maging makatao kaysa mapaghiganti. Pinilas niya ito at isinilid sa wallet, katabi ng luma nilang family picture. Sina nanay, si Lisa na grade school pa, at siyang nakangiti pa nung walang gumubuga na panghahamak mula sa mga elitista. Mula sa malayo, hinahagod ng araw ang matatayog na gusali. Parang pinupuntirya kay Miguel ang paalala na kahit gaano kataas ang tore, nagsisimula pa rin iyon sa unang tipak ng simento. At sa susunod na mga araw, tiniyak niyang ang bawat hakbang niya, kahit paapak lamang ng basahan, ay magiging pundasyon ng isang himagsik na hindi niyayakap ng sigaw, kundi ng tahimik at matatag na pagpupunyagi. Sa gabing iyon, habang nakatalukbong sa maliit na sulok ng inuupahang silid, binuksan niya ang laptop na medyo may basag na screen. Sinimulan niyang suriin ang huling legal draft ng share purchase agreement. Nag-flash sa monitor ang impormasyong siguro. Kapag nalaman ni Sylvia, ay magpapayuko rito katulad ng pagyuko niya kanina sa lobby. Ngunit bago niya pindutin ang save, tinignan niya ang natutulog na ina na nakahiga sa kurtinang hinawi upang pahanginan. "Ma," bulong niya, konti na lang. Ramdam niyang gaano man kahaba ang araw na ito. Ang gabi na may singhaba rin ng determinasyon niyang bumawi. At hindi para ipaghiganti lang ang sarili, kundi para ituwid ang sistemang walang pakundangan sa maliliit. Madilim pa nang bumangon si Miguel kinabukasan. Sa munting kwarto nilang magkapatid, inuna niyang silipin ang ina. Nakahiga si Aling Puring sa lumang folding bed, payapang humihinga, ngunit malamlam pa rin ang mukha. Dahan-dahan niyang tinakpan ito ng manipis na kumot bago sinilip si Liza sa kabilang sulok. Nakatulog na may hawak pang highlighter at nakasalansang sa tabi ang reviewer sa accounting. Napabulong siya, "Kapit lang kayo, konti na lang talaga." At saka marahang isinara ang pinto. Sa labas humihimik pa ang ulan sa bubong ng barong-barong. Sumakay siya ng tricycle patungong terminal. Dala ang lumang backpack na upod-upod na ang mga tahi. Nasa pinakaloob na bulsa nito ang 2 bagay na pinakamahalaga sa kaniya. Ang USB na naglalaman ng kumpletong source code ng hotel site at ang folder ng mga dokumentong nagpapatunay na siya sa pamamagitan ng Domingo Holdings, ang may 49% pag-aari ng Prima Rosa Holding Group. Sa mata ng mundo, utility staff pa rin siya. Sa mata ng batas, halos may-ari na ng kumpanyang kumakatawan sa Marangyang Hotel. Habang binabagtas ng tricycle ang makipot na eskinita, binalikan niya sa isip kung paano siya nakarating sa sandaling ito. 3 taon ang nakalilipas. Campus genius pa siyang cum laude candidate sa Bulacan State U. Nakilala niya noon ang Singaporean venture capitalist na si Akira Tan matapos manalo sa isang regional hackathon. Sa makulay na co-working space sa Ortigas, tinapik siya ni Tan sa balikat at sinabing, "Your predictive maintenance demo can save hotels millions. Automate the pain point and you have gold." $500 lang ang ibinigay na seed money, pero para kay Miguel, na sandaling iyon ay walang pera maski pamasahe pabalik ng Bulacan, para na iyong maliit na lotto jackpot. Sa susunod na 6 na buwan, gabi-gabi niyang binuo ang hotel site, isang AI algorithm na nagbabasa ng sensor data ng aircon, freezer at elevator motors upang hulaan kung kailan sila titirik bago pa man mangyari. Ang unang beta test sa isang backpacker hostel sa Cebu ay nagbaba ng maintenance cost ng establishmento ng halos 20% sa 2 buwan. Dumating ang email ng hostel manager na nagpabago sa takbo ng buhay niya. "Investors in Singapore want a live demo." Ngunit bago pa siya makaalis ng bansa, biglang bumagsak sa palengke ang inang si Aling Puring dahil sa matagal ng sakit sa puso.
Napilitan siyang tumigil sa pagkukolehiyo at magtrabaho ng full-time bilang tagalinis sa pinakamalapit na hotel, ang Primarosa Grand, para sa health insurance na kasama ng kontrata. Hindi rin niya pinakawalan ang oportunidad. Sa tulong ng kaklase ni Rafi na nag-aaral sa Knight Law School, nagparehistro siya ng Domingo Holdings Inc., isang payak na shell company na parang payong na magliligtas sa kanya sa ulan. Buwan-buwan, umapasok ang maliliit na royalty check mula sa mga hostel na gumagamit ng hotel site. Noong unay ilang libong piso lang ito, sapat para ipambili ng gamot ng ina at pangbaon ni Liza. Ngunit nang dumating ang pandemya at naging mahalaga ang contactless monitoring, sumambulat ang demand. Umakyat sa $100,000 ang kwartaran niyang kita. Sa halip na mag-resign, nanatili siyang janitor. Una, dahil nakatali ang insurance ng ina sa trabaho niya. Pangalawa, dahil may chismis na balak ibenta ni Sylvia Valdemor ang malaking tipak ng shares ng Primarosa upang mamuhunan sa isang tech startup sa Singapore. Nakita niya roon ang pagkakataong tanging mga taong may mahabang pasensya lang ang makakalap. Kapag itinaya mo ang sarili mong pawis sa tamang oras, makukuha mo ang bahay ng taong palaging sumisigaw sa iyo. Sa maingat na pagbili sa open market noong malaon at bagsak ang presyo ng stocks, nakalikom si Miguel ng 5%. Nang mag-reopen ang borders, dumoble iyon hanggang sa isang hedge fund na nais ng great exit ang nag-alok ng 30% at saka pa dinagdaganitan ng ilang shares para umabot sa 49. May embargo clause ang kontrata, hindi pa maaaring ibunyag kung sino ang buyer hanggat hindi tapos ang due diligence, kaya araw-araw niyang tinitiis ang mga pasarin ni Sylvia. Kangan ang lihim na magbabago ng kapalaran ng buong hotel. Sa tricycle, nakatitig siya sa malansang patak ng ulan sa salamin habang nilalahad sa isip ang kinabukasan. Ayaw niyang mabuhay sa paghihiganti. Gusto niya ng pagbabago ng kultura. Naniniwala siyang happy staff, happy guests, hindi lang pang PowerPoint quote. Iyon ang tubong nakakaligtaang kalkulahin sa spreadsheet. Kaya nang tumawag si Mr. Tan para ihatid ang balitang inaaprobahan na ang Series B funding, agad siyang namanhik na ilaan ang 20% nito sa Employee Welfare Program. Nagduda ang negosyante, ngunit nang marinig ang pagsusuma ni Miguel, taas ng Net Promoter Score, baba ng turnover, taas ng RevPAR, napangiti si Tan at pumayag, sabay biro, spoken like a CEO in the making. Pagkababa niya ng telepono, nauna ang kabog ng dibdib kaysa sa ulog sa ulap. Isinulat niya sa notepad ang unang 3 pangarap: Employee Housing Fund, Staff Scholarship Program at Healthcare Upgrade. At sa tabi, iginiit niya sa lapis, hindi ito charity, pamumuhunan ito sa dangal ng manggagawa. Ika-4 na araw makalipas ang insidenteng may kape, ipinatawag siya ng HR. Ang memo ni Sylvia ay malinaw: Rest Day indefinitely for evaluation. Ibig sabihin, suspended. Habang pumipirma siya sa pink slip, marahan niyang sinabi sa HR supervisor na bigyan siya ng 1 linggo upang ma-turn over ng maayos ang locker room. Ayaw niyang iwanang magulo ang stockroom. Naantig ang HR at pumayag. Sa loob ng linggong iyon, pinlansya ng mga abogado niya ang petsa ng closing, mismong huling araw ng kanyang shift. Biyernes ng gabi bago ang pulong, nagtipon siya kina Rafi, Kuya Jun at Ate Mel sa karinderyang malapit sa Pasay Rotonda. Sa gitna ng humahalimuyak na adobo at pritong lumpia, ipinaliwanag niya ng payapa ang nalalapit na transaksyon at ang mga planong benepisyo. Unay hindi sila makapaniwala. Si Ate Mel ay napatikom ang bibig habang kinikilipot ang baso ng malamig na tubig. Si Rafi naman ay halos mapasigaw sa tuwa. Ngunit dumungaw ang seryoso niyang tingin at nagtanong, "Sigurado ka bang handa ka sa bigat nito?" Tumango si Miguel, "Kailangan, para sa atin at sa lahat ng nilalait dahil mababa raw tayong trabahador." Umalis silang may kumikislap na pag-asa. Hinawi ng liwanag ng karinderya ang gabi sa mga mukha nilang pinagpala ng bagong sigla. Habang naglalakad pa uwi, pinagmamasdan ni Miguel ang kalye. Jeep na kumikislap sa ilalim ng poste.
Batang naglilinis ng salamin para sa barya. Matandang naglalako ng suman sa bangketa. Silang lahat sa isip niya ang tunay na customer na kanyang pangarap. Dumating ang huling shift. Maaga siyang pumasok, dala pa rin ang mop at imba sapagkat wala pang nakaaalam maliban sa iilang pinagkakatiwalaan. Sa basement locker room, nakasalubong niya si Sylvia. Naghahanap ng butas na mapipintasan. Akala ko suspended ka, matulis nitong wika, nakalunok ng yelo ang tinig. Mahinahon siyang sumagot na mag-turn over lamang siya upang hindi makompromiso ang kalinisan ng pasilidad. Whatever, just stay out of my sight. Sagot ng CEO bago ito tumalikod at sumakay sa executive elevator. Ngunit paglabas ni Sylvia sa mezzanine, sinalubong siya ng grupo ng malulupit ang tiklop na abogado. Tinawag siya ni Attorney Santos, Extraordinary Board Session, Conference Room A, 15 minuto mula ngayon. Namutla si Sylvia. Walang advisory sa kalendaryo niya. Mabilis niyang sinuyod ang inbox. Walang mensahe. Puwersahang tinikom ang kaba at sumunod. Wari naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Samantala sa di kalayuan, kumikintab sa mata ni Miguel ang refleksyon ng sarili sa salamin ng pinto. Naroon pa rin sa kamay niya ang map, ngunit sa bulsa ng kanyang puting uniforme, nakatago ang sobre ng kaniyang resignation letter at ang dokumentong magi-instant sa kaniya bilang bagong majority owner. Baylang, pinisil niya ang kahoy na hawakan ng map bilang pagpupugay sa mga taong may parehong sandata araw-araw. Marahan siyang nagbuntong hininga at bumulong. Para sa iyo, nanay. Para sa iyo, Lisa. At para sa lahat ng itinulak nila sa sulok. Nang lumampas ang ilang minuto, tinawag na rin siya ng floor supervisor. May bisita raw na naghanap sa kanya sa itaas. Humakbang siya patungo sa service elevator. Maaaring iyon na ang huling pagkakataong madadaanan niya ang pasilyong amoy disinfectant at chlorine. Huling pagkakataong titimo sa sapatos niya ang tunog ng marmol na pinakintab niya ng ilang taon. Ngunit sa bawat hakbang mas tumitingkad ang larawan ng kinabukasan. Hotel na pag-aari ng taong itinuring na hampas lupa, mga empleyadong pinapahalagahan, at kultura ng pag-asang hindi sumisigaw, ngunit malinaw na umuukit ng respeto. Sa loob ng elevator, muling bumalik sa isip niya ang 3 pangungusap na isinulat niya sa resibo. Hindi kailangang sumigaw para marinig, gawing gasolina ang sakit at piliing maging makatao sa oras ng tagumpay. Hinawakan niya itong parang panasa dibdib. Pagbukas ng pinto, inabutan siyang naghihintay ang team ng legal counsel. Mumingiting may paggalang sa binatang hanggang kahapon ay nagpupunas lang ng alikabok. Sa mga mata nila, maliwanag na kinikilala na nila ang tunay na punong susulong para sa Primarosa. At sa puntong iyon, tuluyang naglaho ang pang-aapi ni Sylvia bilang pangyayaring magpupukaw lang ng lakas, hindi ng puot, sa bagong kabanatang magsisimula sa boardroom, ilang hakbang pa mula rito. Pagbukas ng pinto ng service elevator, bumungad kay Miguel ang malamig na hallway patungong Conference Room A. Naroon na ang ilang miyembro ng board, mga kabataang analyst na itinalaga ng Venture Capital Partners, 2 senior director na may hawak na leather folio, at si Attorney Santos na masinsing nagbabasa ng papel. Lahat sila'y tumango ng magalang sa dating binatang may mop, na ngayoy suot pa rin ang puting polong utility staff, ngunit naglalakad na parang may sariling spotlight. Sa pagitan ng kaba at tuwa, nakaramdam si Miguel na para bang may unti-unting nababasag na pader sa pagitan ng ranggo at pangarap. Heto na, wala nang atrasan. Pumasok siya sa silid bago pa dumating si Sylvia. Sa gitna ng mahaba at makintab na mesa, inihanda ng sekretarya ang pangalan ng bawat shareholder sa maliliit na tent card. Sa kanan ng upuan para kay Sylvia, nakasulat ng malinaw ang Mr. Miguel Domingo, Domingo Holdings Incorporated. Tila kumurap ang ilaw sa kisame nang mabasa niya iyon, parang sinasampal ang realidad na totoo nga ang lahat. Maingat niyang inilapag ang kanyang lumang backpack sa sahig, inilabas ang manipis na dokumentong kailangang pirmahan mamaya, at saka naupo ng diretsyo. Huminga siya ng malalim upang pigilan ang pagpapawis ng palad. Sa utak niya, paulit-ulit ang paalala, hindi paghihiganti ang layunin mo, pagbabago, pagbabago. Makalipas ang ilang minuto,
Bumukas ang pinto at dumating si Sylvia. Sunod-sunod ang yabag ng stiletto. Nakaupo na ang karamihan ng board, kaya't napahinto siya nang mapansing may nakaupo sa silyang malapit sa pinuno ng mesa. Silyang karaniwang reserbado para sa lead investor. Nang makilala niyang si Miguel iyon, bahagyang nanlaki ang mga mata niya, bagaman sinubukan niyang magpakatatag. "Anong ginagawa mo rito?" bulong ni Sylvia, bakas sa tinig ang pagkairita. Muli pinakikiramdaman na rin kung may kahihiligan bang kalokohan sa presensyang iyon. Mumiti si Miguel ng magalang. "Magandang umaga, Miss Valdemore. May nakatakda po tayong extraordinary meeting. Susundin lang po natin ang agenda." Hindi niya binanggit na siya na ang nagpasimula ng pagpupulong. Sapat nang makita ni Sylvia ang sariling pangalan sa gilid, katabi ng kanya. Maging ang board secretary ay nagpaalala, "Ma'am, nakalagay po sa bylaws na king may majority signatories, pwedeng mag-convene kahit short notice. Naipadala po sa email system nyo kaninang madaling araw." Napasinghap si Sylvia pero pinilit numiti. Bahagya niyang tiningnan ang cellphone at nakita nga ang notifikasyon. Umupo siya sa tapat ni Miguel. Pinaikot ang maninipis niyang daliri sa isang ballpen na parang humahawak ng patalim. Nagsimula ang meeting sa karaniwang formalidad. Roll call, quorum certification, at pagbasa ng agenda. To deliberate on the proposed transfer of controlling shares to Domingo Holdings Inc. and appointment of new executive officers. Sa bawat pangungusap ng sekretarya, tila may bumabasag na salamin sa kaloob-looban ni Sylvia. Tumingin siya kay Miguel. Sumasagot ito ng maikling tango sa bawat tanong, hindi kailanman lumalabis sa tono. Ang dating tingin ng isang hampaslupa na nakayuo sa mop ay ngayoy diretsyo, pantay at puno ng responsibilidad. Ipinresinta ng external auditors ang due diligence report. Malinis ang books, matibay ang pondo. At napatunayan na ang Domingo Holdings ay may sapat na liquidity upang sagutin ang outstanding debt ng Prima Rosa. Sunod namang iniharap ni Attorney Santos ang share purchase agreement, kapalit ng muling pagsasaayos ng utang at bagong round ng equity infusion. Ibibigay kay Miguel ang karapatang pumili ng bagong CEO at magtakda ng malawak na employee welfare program. Pinag-aralan ng board ang dokumento. Umiikot ang mga pahina, kumaluskos sa katahimikan. Parang maindayog na yabag ng kapalaran na hindi na mapipigilan. Sa kalagitnaan ng talakayan, hindi na nakatiis si Sylvia. "Humihingi ako ng clarification," singit niya. Pilit pinipigilan ang nanginginig na boses. "Bakit sa lahat ng posibleng investor, kailangan nating pumayag sa isang tagalinis?" Binitiwan niya ang huling dalawang salita na puno ng panguuyam. Pero may halong pagkalito sapagkat hindi niya maipaliwanag kung paanong ang binatang ito'y nagawang mag-ipon ng halos kalahating bilyong piso para bilhin ang kumpanyang pinaghirapan niyang patakbuhin. Naglakbay ang tingin ng mga direktor kay Miguel. Hindi niya sinagot agad si Sylvia. Sa halip, pinagmasdan niya ang dokumentong hawak, saka dumiretso ng tingin sa kanya. Kung sino man ang may kapital, malasakit at malinaw na estratehiya para sa mga empleyado, ang dapat ang maging katuwang ng Prima Rosa. Hindi naman po diploma o apelyido ang puhunan dito, kundi pananagutan sa kwarta at sa tao. Wika niyang banayad, ngunit mariin. Walang bahid ng yabang sa tinig, tanging katotohanan na mahirap tanggihan. May maikling katahimikan. Pumalakpak ang second largest shareholder, si Miss Hong, isang Taiwanese investor na matagal na ring naghahanap ng reforma. I second Mr. Domingo's remark. Aniya, habang bumabaling sa iba. "We've seen his employee-centric plan. The numbers add up, and frankly, our hotel's culture needs a reset." Ramdam ni Sylvia na nag-iisa siya, ngunit pilit pa rin kumakapit. "Kung kultura ang problema, kaya ko yang ayusin. Hindi na natin kailangang i-hand over ang kontrol sa..." Tumigil siya at huminga ng malalim. Parang nilulunok ang pangungusap na pawang lalong makakababa sa kanya. Iginala niya ang mga mata sa mesa, pilit naghahanap ng kakampi. Ngunit nakayuko sa papeles ang karamihan. Kaisa lang niya ang sariling pride. At sa pagkakataong iyon, nagmukhang manipis na maliit na payong sa gitna ng unos.
Isang boto na lamang ang kulang upang makumpleto ang simple majority na formal na magpapasa ng kapangyarihan kay Miguel. Ang 2% hawak mismo ni Silvia. Kung aatras siya, pwede pa niyang ipagpaliban ang desisyon. Ngunit mananahulugan iyon ng mas malaking ligalig sa presyo ng stocks at posibleng pag-alis ng mga natitirang investor. Pinili niyang bumuntong hininga at umupo ng tuwid. Nangangatalang kamay na pinagdidikit-dikit ang mga daliri. Kung ganoon, wika ni Chairman De Villa, isang retiradong banker na iginagalang kahit ni Silvia, isasalang natin sa boto. Tulad ng nakasaad sa Corporation Code, kung di pumayag ang isang shareholder, maaari pa rin itong ratipikahin ng simple majority, subject to buyout. Ipinauubaya ko sa kinauukulan. Tumingin siya kay Miguel. Handa ka bang kunin pati niyong dissenting shares kung mag-opt-out si Miss Valdemor? Tumango si Miguel, mayroon akong standing offer pati para sa isang forced buyback kung yan ang magiging pasiya. Ibig sabihin, kahit ayaw ni Silvia, may pondo siyang nakalaan para bayaran ng cash ang shares nito ayon sa market price plus premium. Wala na siyang ligaya, tila na corner na siyang husto. Dahan-dahang itinulak ni Silvia palayo ang upuang may bulong. Saka tumayo, naglakad papunta sa bintana. Tanaw ang Manila Bay na umuusok pa sa ambon. Saglit siyang nanahimik doon. Baka pinakikiramdaman kung aatras o haharapin ang pagkatalo. Sa loob ng katahimikan, rinig ang mahinang tik-tak ng relo sa pader. At sa bawat segundo ay parang tumutulo ang ginto't dugo ng kaniyang ambisyon. Sa dulo'y bumaling siya pabalik, mariin ang titig kay Miguel at mahinang nagsalita. Kung pagbabayaran ko ang ginawa ko, tatanggapin ko na lang. Pero wag mong akalaing madali kang magtatagumpay dito. Malaking barko ang pinapasok mo. Hindi na sumagot si Miguel. Pumirmi lang ang tingin niya. Walang bahid ganti, kundi pag-unawa. Mas madaling dalhin ang malaking barko kung nagtutulungan ang tripulante, Miss Valdemor. Sambit niya ng paanas at bumalik ang tingin sa chairman. Isinagawa ang opisyal na botohan. Isa-isa, inilapag ng bawat shareholder ang guard na may nafasulat na yes. Ang huli, gaya ng inaasahan, ay no mula kay Silvia. Ngunit bago pa man may magsalita, inabot na ni Miguel ang singil na buyback form. Handa nang ilabas ang tseke na sasalo sa dissenting shares. Nang makita iyon ni Silvia, tila nabawasan ng hangin ang kanyang dibdib. Umupo siya muli, pinapahid ng dulo ng daliri ang kanto ng mata na bahagyang namumula. Gusto kong maging bahagi pa rin ng kumpanyang ito, aniya mahina. Halos hindi na mapag-iba kung humingi ba ng tulong o nagpapayo sa sarili. Pero kung papayag ka, Miguel, manatili ako bilang consultant. Hayaan mong patunayan kung may maitutulong pa ako. Walang bahid ng pilosopiya sa sagot ni Miguel. Isang simpleng oo lang. Kung nais mong manatili, mas pipiliin kong tawagin kang katuwang kaysa karibal, sagot niya. Nagpalakpakan ng ilan, ang iba na may napabuntong hininga ng magaan. Halos parang nabunutan ng tinik. Napangiti si Chairman De Villa at inilapat ang malapad na palad sa mesa. Then let us move forward in unity. Bigkas niya at pinirmahan ang resolusyon. Sa pagbabalik ng mga bulpen sa gitna, parang nabawasan ng bigat ang hangin sa silid. Lumapit ang board secretary at kinuha ang ID ni Miguel. Pinigyan ng pansamantalang visitor badge na may nakaukit ng interim CEO sa ilalim ng pangalan. Pinagmasdan niya sandali ang maliit na piraso ng plastik at parang nakita roon ang lahat ng gabi sa stockroom na nilamon ng liwanag ng laptop. Lahat ng butili ng pawis na naisama sa mop water. Lahat ng panlalait na umalingaw-ngaw sa lobby. Napalunok siya, hindi sa kayabangan, kundi sa higanteng hamong haharapin niya. Tuldukan ang kultura ng pangmamaliit. Paglabas nila ng conference room, naghihintay sa hallway si Rafi, kasama ang 2 pang supervisor ng housekeeping. Nakita nilang magkakasamang lumalabas sina Miguel at Silvia. Ang unay may kakaibang ningning sa mukha. Ang ikalaway tila alumlinggong di natulog, ngunit nangingisi ng pag-asa. Walang sali-salitang nagyakapan sina Rafi at Miguel. Pagkatapos,
maingat na inilapit ni Miguel si Sylvia sa grupo. Mga kasama, from today onward, magiging bahagi pa rin natin si Miss Valdemor bilang advisor at tutulungan niya tayong gawing modelo ng malasakit ang Primarosa. Nagkatinginan ng lahat, tilamsik ang bahagyang lungkot at kilig. Mahirap man paniwalaan, ngunit mas matimbang ang pag-asang dala ng pagbabago. Sa gilid bahagyang sumilay sa labi ni Sylvia ang unang tunay na ngiting nakita ng staff. Payak, may kapirasong kalinawan. Bago tuluyang mag-disperse, sumilip si Miguel sa orasan. 10:00 pa lang ng umaga. Mahaba pa ang maghapon. Libu-libong maruruming kwarto, gutom na laundry machine at inbox ng daing ng empleyado ang naghihintay ng tugon. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa na siyang humawak ng timon. Hindi para lang patunayan ang sarili, kundi para ipakita na posibleng mamuno ng walang sigaw, walang hamak at walang kinikilalang mababa. Mula sa basement hanggang penthouse, magsisimula ang kasaysayan ng hotel na binago ng isang binata, hindi sa pamamagitan ng kwalta lamang, kundi ng puso nilang matagal nang pinipigilan ng sahig na marmol at ng kumpas ng takong ng mga may kapangyarihan. Mula sa pinto ng koridor, tanaw niya ang lobby kung saan siya minsang pinahiya. Nakahilik sa tabing wall ang map at timba na iniwan niya. Lumapit siya at kinuha ang hawakan, itinuwid ang pagkakasilid, at magalang na iniabot sa bagong utility staff na nakatokang maglinis. "Ingat ka dyan," sabi niya. Palihim na inilagay sa bulsa ng binata ang maliit na papel, mabilis na payslip na may nakasulat na incentive bonus, effective today. Hindi na nagulat ang utility, kundi napaluha sa simpleng kilos na iyon, at sa pagkakasulyap sa sahig na ngayon ay kumikislap pa rin. Parang nakita ni Miguel ang refleksyon ng sariling pangakong patunayan sa bawat sulok ng hotel. Sa Primarosa, hindi kailanman magiging hadlang ang posisyon upang kumita ng respeto. Umagang-umaga pa lang, nakalinya na ang mga kawani sa service entrance ng Primarosa Grand Hotel. Pero kakaiba ang sigla ngayon. Sa halip na kaba ang ugong ng bulungan, may halong pananabik. Totoo raw, si Miguel na yung bagong may-ari? E paano yun? Utility lang yun kahapon. Baka naman chismis lang, uy. Bawat isa ay nakalingon sa hallway na dati nilang nilalakaran ng nakayuko. Ngayon, parang may bagong liwanag sa mga bombilya. Liwanag na wala sa wattage kundi sa posibilidad. Eksaktong 9:00, bumukas ang tinto ng Grand Ballroom. Dati itong para lang sa Garden Club luncheons at press launches. Pero ngayong araw, ibinukas ni Miguel para sa General Assembly ng rank and file. Nang pumasok ang mga tao, tumambad sa kanila ang mahabang entablado na nilagyan lang ng simpleng lectern at backdrop na may logo ng hotel. Walang kumakaway na streamer, walang drumline, anging pitcher ng tubig na kasalansang upuan at si Miguel na nakabarong Tagalog nakatayo sa gitna, hawak ang maliit na lapel mic. Humupa ang ingay nang itaas niya ang kamay. Hindi niya kailangan ng palakpak. Sapat na ang kolektibong paghinga ng mga taong laging nasa likod ng kurtina. "Magandang araw po," panimula niya. Pinig na hindi nag-e-echo ng yabang kundi naglalakbay sa bawat sulok ng silid. "Baka naguguluhan pa kayo kung bakit tayo nandito. Kagabi na pagdesisyonan ng board na bigyan ako ng pagkakataong akayin ang Primarosa sa bagong direksyon. Isang direksyong ang sentro ay kayo." Mula sa likod, namataan niyang nakatayo si Sylvia. Ngayon ay walang stilettos, naka-flat shoes at gray pantsuit. Hindi siya nakapwesto sa harap, kundi nakahaluba sa mga empleyado. Nakaharukip-kip, pero hindi kinakagat ang labi. Pinagmamasdan lang kung paano pinakikinggan ng staff ang binatang dating pinagsisigawan niya. Nagpatuloy si Miguel, binuksan ang maliit na notebook. "Una, epektibo kaagad. Tatanggalin natin ang no-paid sick leave policy para sa probationary. Kung may sakit kayo, magpahinga, magpagaling at babalik kayo ng hindi butas ang bulsa." Napaungol ng mahinang tuwa ang ilang room attendant sa gitna. "Pangalawa, simula sa susunod na quarter, magkakaroon tayo ng Employee Housing Cooperative. May lupa tayong ina-arrange sa Taguig, malapit sa Skyway, para sa abot-kayang apartments. Walang duktong na interes, cost to cost." Sa isang sulok, napayak si Ate Mel, supervisor ng laundry. 5 taon na siyang nagbabao ng instant noodles,
para lang makapag-arkila ng 2 butas na kwarto sa singil ng dorm. Ngayon, biglang humulagpos ang kawalan ng katiyakan na tila kalawang na kumakain sa bawat himaymay ng gabi niya. Pangatlo, patuloy ni Miguel, maglalunsad tayo ng Prima Rosa Scholarship para sa anak o kapatid ng lahat ng rank and file. Simula sa darating na semestre, 10 iskolar muna, pero target nating padamihin taon-taon. May marahang tilaok ng tuwa sa kanan. Si Kuya June, Chief Janitor, kumapit sa dibdib. Matalino ang panganay niyang si Janela, bar top-notcher kung sakali. Ngunit nakahinto sa kolehiyo dahil sa matrikula. Narinig ni Miguel ang paghitbi kahit mahina. Pinangiti niya ito ng tumitig sandali, parang sinasabing gawin nating totoo. Hindi nagtagal, tinapos niya ang talumpati. Sa huli, ani Miguel, hindi ko layuning purahin ang nakaraan. Gusto ko lamang patunayan na ang tunay na lakas ng hotel na ito ay hindi ang marmol na sahig, hindi ang chandelier, kundi taong haligi ng bawat kwarto. Kung mayroon mang naging pagkukulang ang pamunuan noon, kasama ako sa nasaktan, gagawin nating aral iyon, hindi sandata ng paghihiganti. Yumuko siya ng bahagya, hindi para magpakumbaba lang, kundi bilang pagtango sa sama-samang tatakbo sa susunod na kabanata. Tumindig ang tahimik na palakpakan, hindi malakas, pero mula sa puso. Parang ulap na sumisimsim sa alikabok ng matagal ng gusot. Gumuho ang bigat sa balikat ng marami. Pagkalabas nila sa ballroom, dali-dali silang nagkalat pabalik sa kani-kanilang departamento. Dala ang bagong usap-usapan na lalong bumubuhay sa shift. Pagsapit ng hapon, dumiretso si Miguel sa finance office, opisina na dati hindi niya magawang masilip man lang. Nandoon si Rafi, naka-button down at hawak ang spreadsheet ng cash flow forecast. Chief, may curveball. Bungad nito, mabilis ang tiklop ng kilay. Yung renovation loan noong 2019, lumalabas sa papeles, balloon payment pala ang term. Tatama next month, 120 milyong piso. Parang nag-freeze sa hangin ang kulog. Ayaw man niyang humiyaw ng ano, alam niyang walang saysay ang panic. Umupo siya, pinagmasdan ang monitor. Nakatabi sa due date column ang pulang highlight. Kapag hindi binayaran, dagdag ni Rafi, foreclosure ang Grand Pavilion at 3 provincial branches. Kaya pala gusto talagang ibenta ni Sylvia. Hindi niya ito nakita sa una. Nakatuon siya sa welfare program at kultura. Pero kung mauubos ang pondo sa loan, paano ang housing, scholarship at healthcare upgrade? Pinisil niya ang tulay ng ilong, humugot ng hininga. May asset-light option? Tanong niya. Sumagot si Rafi na posibleng renegotiate pero kailangan ng malinaw na plano para gawing self-liquidating ang renovation. Ibig sabihin, kailangang tumaas ang kita sa loob ng 3 buwan ng lampas sa proyeksi. Doon nabuo sa isip ni Miguel ang dapat sanang matagal lang ini-install, ang full deployment ng hotel site sa buong chain. Dati, test run lang sa kitchen chillers at ilang elevator. Ngayon gagawin niya itong backbone ng maintenance, tipid sa gastos at pwedeng gawing case study para maka-attract ng strategic partner. Tinawagan niya si Sylvia na noon ay nasa dating opisina niya sa penthouse wing, nagmamasid sa Manila Bay. Hindi na nag-eksena ng formal na paanyaya, dumiretso siya at kakatuksana. Pero nakita siyang papalapit at binuksan na ni Sylvia ang pinto. May problema. Bungad ni Miguel, walang paligoy-ligoy. Ipinaliwanag niya ang balloon payment at ang plano. Tahimik lang si Sylvia, nakasilip sa screen ng tablet. Maya-maya, muling tumingin sa kanya, iba na ang anyo. Tila hindi na ang Ice Queen, kundi ex-kapitan ng barko na gusto pa ring tumulong sa crew. Alam ko yung loan na yan, sabi niya, malumanay. Ginamit nating collateral noon ang Grand Pavilion para makuha ang Japanese architect. Malakas ang demand sa conventions, hanggang dumating ang pandemya. In short, napilitan akong mag-over-leverage. Hindi siya nagpalusot, walang iyak o drama, tapat lang. Para kay Miguel, sapat na yon para isiping may pagbabagong nagaganap. Kaya ba nating renegotiate? Tanong niya. Nag-inclamp ang brows ni Sylvia. Kaya, pero kailangan nating ipakitang lean and innovative tayo. Kung maipapakita mong gumagana ang hotel site sa buong chain, may laban tayo.
Nagkabigla ang kasunduan. Magtatag sila ng Crisis Task Force, co-headed nina Miguel at Sylvia. Ang unang hakbang, i-deploy ang hotel site sensors sa lahat ng kritikal na makina. Elevator motors, chillers, water pumps. Nagpatawag si Miguel ng emergency briefing. Sa conference hall, inipon niya ang engineering, IT at housekeeping na parang war room. Inilatag niya ang tablet, ipinakita ang dashboard ng hotel site. May kulay berdeng bar graph ng reliability at pulang warning chevron kung may paparating na breakdown. Kung mapapatunayan nating kayang bawasan ng 30% ang maintenance downtime sa loob ng 5 linggo, maaari tayong makakuha ng bridge loan na may mas mababang interes o extension. Paliwanag niya. Sa madaling salita, tayo magkakapatid, housekeeping, engineering, IT, ang magliligtas sa hotel na ito, hindi ang mga nasa board lang. Umalingaw-ngaw ang game ni Bobby, lead electrician, na dati laging kinakabahan tuwing makikita si Sylvia. Ngayon, tasalo siya sa laban. Sa sumunod na 2 linggo, mistulang sentro ng hackathon ang buong Primarosa. Magdamag na nagkakapit ng IoT sensors ang team ni na Bobby. Ang housekeeping naman ay naglagay ng QR code tags sa bawat aircon at motor para mas mabilis iscan ng app. Si Sylvia mismo, suot ang hard hat, bumababa sa basement mechanical room, sabay na kinikikilatis ang lumang chiller pipes at kinakamusta ang staff na dati naiilang lumapit sa kanya. Sa isang pagkakataon, napansin ni Ate Mel na hindi na tumataas ang boses ni Sylvia kahit nagmintis ng sukat ang 2 technician. Sa halip, mahinahong nagtanong at nag-alok pa ng additional training. Dumating ang unang malaking pagsubok nang mag-warning ang hotel site tungkol sa elevator number 3. Ayon sa predictive timeline, tipirik ito sa loob ng 48 oras kung hindi papalitan ang braking pad. May kasal na naka-schedule sa rooftop ballroom. Kapag tumirik ang elevator, malaking reklamo. Hinati ni Miguel ang team. Ang kalahati magbabaklas ng pyesa at magpapa-express shipping ng kapalit. Ang kalahati naman magbibigay ng alternate route signage. Eksaktong 2:00 ng hapon kinabukasan, tumigil ang elevator number 3 sa huling biyahe. 2 minuto bago ang inaasahan. Walang anumang guest na na-stranded dahil nakabukas ang alternate lifts. Nang makita ni Sylvia ang log, napanganga siya. Hindi dahil sa sablay, kundi dahil nagkatotoo ang hula ng sistema. Kung noong 1 taon pa natin to nagamit, wika niya kay Miguel sa control room, baka nakatipid tayo ng 10 milyon. Mumiti lang si Miguel at sumagot, ngayon natin ibabalik yon. Samantala, tahimik nang itinulak ang housing project. Kasama si Rafi, nag-site visit sila sa Taguig 1 hapon matapos ang shift. Ang lote ay dating bodega ng construction firm na nabangkarote. Kuha sa mura, malapit sa MRT. Sa mata ni Miguel, nakita niya ang blueprint na drawing pa lang noon sa scratch paper. 3 mid-rise na may bubong na mapagdadawsan ng komunidad. Hardin sa gitna, silid-aralan sa lupaing palapag para sa tutorial ng mga anak ng empleyado. Magmumura ang buwan ng hulog dahil subsidized ng corporate profit share. Kinagabihan, sinamahan niya ang inang si Aling Puring sa routine check-up. Mabuti at controlled na ang blood pressure, bagamang kailangan pa ng maintenance medicine. Sa waiting area ng klinika, pinilit ng inang ngumiti. Anak, para kang pasupasong apoy. Huwag mong hayaang mapaso ka. Wika nito habang hawak ang kamay niya. Ngumiti si Miguel at sinabing, Ma, kailangan kong mag-apoy para matunaw ang yelong namuo sa puso ng marami. Nagbiro pang doktor, mukhang ikaw ang CEO na walang tulog. Pero sa loob, alam niyang mas mahirap ang pagpasan sa pangarap ng maraming tao kaysa sa pagpasan sa titulo. 3 araw bago ang deadline ng balloon payment, dumating ang magandang balita. Pumayag ang bangko sa restructuring proposal kapalit ng live demonstration ng hotel site savings at isang maliit na equity sweetener. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Kinagabihan ding iyon, lumabas sa Industry Newswire ang balitang may interesadong foreign conglomerate, ang Meridian Hospitality Alliance, na bumibili ng malalaking pwesto
sa open market shares ng Primarosa. Posible raw itong maglunsad ng hostile tender offer upang maagaw ang kontrol kung sakaling magtagumpay ang restructuring at tumaas ang value ng kumpanya. Nang mabasa ni Miguel ang headline sa kanyang telepono, lampas hating gabi, pinigil niya ang buntong hininga. Sa unang araw niyang pinayagan ang mga kawani na mangarap ng mas malaki, heto na naman ang higanteng multong gustong manggulo. Tinapik niya ang telepono, tumingin sa dilim ng kisame. Natitiyak niyang hindi na sapat ang serbisyong galing ng puso. Kailangan na rin ng estratehikong talas ng isip. Ang klase ng talas na sumukat at sumubok sa kaniya bilang batang nakikipag-hackathon para makabayad ng tuition. Humiga siyang milat, pinakikiramdaman ang katahimikan ng gabi. Sa dilayong dulo ng koridor, kumulog ang elevator pulley. Parang kalansing ng higanteng bakal na nagpapaalala. Malaki ang barkong ito at araw-araw ay binabayo ng alon. Ngunit kung dati inag-iisa siyang janitor na walang boses, ngayon ay may kasama siyang buong tripulante. At sa susunod na bahagi ng paglalakbay, haharapin nila ang paparating na unos, hindi bilang mga alipin ng sistema, kundi bilang kapamilya ng isang pangarap na sama-samang itatayo laban sa kahit sinong gustong baliwalain muli ang halaga ng bawat kamay na kumikilos sa tahimik na likod ng isang marangyang entablado. Maaga pa ring pumapasok si Miguel kinabukasan, ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. May mabigat na ulap ng pangamba na nakadapo sa buong gusali. Sumabog kasi kagabi sa Industry Newswire ang balitang may plano ang Meridian Hospitality Alliance, isang higanteng dayuhang conglomerate na magsagawa ng hostile tender offer para maagaw ang kontrol ng Primarosa Grand Hotel. Ang ibig sabihin, mag-aalok sila ng mataas na presyo sa publikong shareholders upang magkaroon ng sapat na bahaging boto at tuluyang mapaalis si Miguel. Kung mangyari iyon, lahat ng nabuo niyang welfare program, housing, scholarship, sick leave, maaari na namang malagas gaya ng tuyong dahon sa unang bugso ng taglagas. Pagpasik ni Miguel sa boardroom, nadatnan niya sina Rafi, Sylvia, at ang Crisis Task Force na abala sa pagmamapa ng porsyento ng shares na hawak ng bawat partido. Nakapulang highlighter ang bilang ng Meridian, umiikot sa 5 hanggang 7% na ang nako-convert mula sa open market, halos lahat galing sa mga day trader na hindi naman konektado sa core ng kumpanya. Kung umabot sila ng 20, magiging malakas ang pressure para magbenta ang mas maliliit na stockholder. Paliwanag ni Rafi habang tumutunog ang clicker ng computer. Kapag nahintakutan ng market, pwedeng matrigger yung stop-loss orders, instant domino effect. Dagdag pa niya, hinahagod ang mahabang spreadsheet. Tahimik namang nakatingin si Sylvia, pero hindi na ang dating mapanghusgang CEO. Sa halip, isang dating manlalaro na nagpupumilit bumawi sa huling quarter. Meridian won't care about staff benefits, sabi niya sa mababang tinig. Ang track record nila sa Vietnam at Thailand, cost cut ng todo, mawawala ang housing pati scholarship. Tinanguan siya ni Miguel, pareho silang may kinatatakutang posibleng panggugulang. Hindi lang retrenchment, kundi pagbura sa kulturang kapipisil pa lamang nilang itanim. Hindi nagtagal, tinawag ni Miguel ang buong department head sa ballroom na dati ginamit niyang assembly hall. Nakapila ang engineering, housekeeping, front office, at kitchen. Sa tabi ng stage, may 2 LED screen na ngayon ay may naka-flash na malaking teksto. Bantayan, buhayin, ipagtanggol. Alam kong balita na sa inyo ang tangkang pag-agaw sa kumpanya. Panimula ni Miguel, diretsa at walang paligoy-ligoy. Ang tawag nila roon, hostile takeover. Pero kung pagsasamahin natin ang boses ng mga empleyado, kayang maging friendly fortress ang Primarosa. Umugong ang bulungan, halong takot at pananabik. Ipinaliwanag niya ang plano. Maglalabas sila ng Employee Share Trust, isang pooled fund na mag-iipon ng tigli 5,000 piso kada buwan mula sa voluntary salary deduction ng bawat rank and file at supervisor. Papantayan iyon ng kumpanya peso for peso. Tapos bibilhin ng trust ang floating shares bago pa malikom ng Meridian.
Sa loob ng 5 taon, magiging outright property ng individual na empleyado ang nakamatch na shares, basta't manatili sila sa kumpanya. Bayani ang hatid nito. Una, tataas ang moral. Ikalawa, lalaki ang friendly shares na haharang sa hostile bid. Pero Miguel, sigaw ni Kuya June mula sa Quinta Row. Paano kaming kulang na kulang ang sweldo? Panggamot ng asawa ko yung 5,000 bawat buwan. Hindi nagdalawang isip si Miguel. Kaya may scholarship, may libreng healthcare expansion. Kung di ninyo kaya ang buong halaga, kahit 500 piso kada buwan, kami na ang bahala sa mas malaking counterpart. Importante, may ambag kayo at may boses kayo. Parang bigla silang nabuhayan. Pakiramdam nila, hindi lang sila tauhan, kundi tunay na may-ari. Pagkalipas ng ilang oras, lumobo agad sa mahigit 850 ang nag-sign up forms. Higit kalahati ng buong staff complement. Uminit ang linya ng accounting. Kailangan daw nilang mag-batch upload ng bagong payroll code. Hindi alintana ni Miguel, kita niya sa mata ng mga kasamahan ang bagong sinag. Hindi alintana ni Miguel, kita niya sa mata ng mga kasamahan ang bagong sinag. Sa engineering bay, may nagpangalan pa sa syringe grease gun bilang anti-meridian gel. Biro lang pero hitik ng katotohanan. Sila mismo ang nag-iingat sa makina ng tagumpay ng kanilang kinabukasan. Kasabay nito, ipinaikutan na rin ni Miguel ang panig ng mga institusyonal na stockholder. Lumipad siya sa Singapore para personal na makipagkita kay Akira Tan at sa iba pang venture partners. Dahil sa kagipitan, wala ng business class seat. Economy row 37A lang at katabi pa niya ang umiiyak na sanggol. Pero hindi niyon kayang pahupain ang apoy sa dibdib niya. Sa bawat tulog gising sa eroplano, nagpolish siya ng 20 slide deck. 3-year culture to cash roadmap. Kung paano lalagpas sa triple-digit RevPAR growth ang benepisyong galing mismo sa satisfied employees. Pagdating sa mataas na opisina ng Tan Y Capital sa Raffles Place, diretsyong ipiresenta niya ang data. Una, 18% na tipid sa downtime sa loob lamang ng 2 linggo mula ng full deploy ang hotel site. Ikalawa, 11% upswing sa average guest rating dahil sa mas mabilis na housekeeping turnaround. Ikatlo, viral social media traction ng ilahad sa Facebook page ng hotel ang kwento ni Ate Mel, laundry supervisor na magiging unang homeowner sa staff housing. Nagkibit balikat si Mr. Tan na para bang nagsasabing, "You had me at hello." Sa huli, nangako ang Tan Y ng convertible note na golang ipon sa Employee Share Trust kapalit ng mas malaking tag ng goodwill sa brand kapag nag-IPO si Hotel Site bilang hiwalay na sa spin-off. Paglabas ni Miguel, dala niya ang kasunduan at isang measuring tape ng bagong tapang. Samantala sa Maynila, hindi nakaupo ng tahimik ang Meridian. Gumamit sila ng madulas na PR machine. Naglabas ng anonymous vlog na kunwaring review video, dinetalye ang diumanoy poor staff moral at undertrained security protocols ng Primarosa. Sa loob ng 2 araw, umabot ng 250,000 ang views. May mga komentong boycott at never checking in again. Nakakasilaw tingnan sa screen. Pero alam ni Miguel na orchestrated ang lahat. Kailangan niyang kontrahin, hindi sa galit, kundi sa patunay. Isang gabi habang tulog ang lungsod, tumunog ang pulang alarm ng hotel site dashboard. Elevator motor shaft slippage sa Branch Mavati. Kung hindi maaaksyonan sa loob ng 3 oras, posibleng mahulog ang kabling humahawak sa car. Agad na tumawag ang shift engineer kay Bobby. Sa loob ng 40 minuto, napatigil ang operasyon ng elevator. Nailipat ang mga guest sa tatabing tower at napalitan ng bearings bago sumikat ang araw. Kinaumagahan, nagposte si Miguel ng simpleng screenshot ng zero incident report at pasasalamat sa engineering team. Hindi niya pinangalanan ang Meridian, ngunit malinaw ang mensahe, data, not drama. Sa loob ng ilang oras, ginaya at sinulat ng 3 broadsheet. Lumabas ang naturang tagumpay sa 2 TV morning show. Nabawasan ang amba ng negative campaign. Lalo pang sumigla ang moral sa loob. Isa pang hamon ang lumitaw sa gitna ng linggong iyon. Tumataginting na 120 milyong balloon payment na may petsang 3 araw na lang. Bagamat pumayag ang bangko sa restructuring,
may kondisyon silang live demonstrasyon ng savings at presentasyon ng external auditor. Sa araw ng presentasyon, pumila sa function room ang 20 representante ng bangko. May mga malitang metal at makakapal na folder. Hinabid sila ni Sylvia, na ngayon ay nakaputing blusa at naka-navy blazer. Bihira pa ring ngumiti, ngunit ramdam ni Miguel na tanggap niya ang bagong papel bilang taga-timon ng transisyon. Pineresenta ni Rafi ang quarter-to-date P&L, nakalagay sa slide ang totoong tipid. 8.4 milyon sa kuryente at maintenance cost sa loob pa lamang ng 30 araw. Pagdating ni Miguel, ipinasok niya ang plug-and-play na demo ng hotel site, real-time feed ng chiller temperature at elevator vibration reading. Nang biglang pumalo sa amber zone ang reading ng water pump number 5, tinanong ng auditor, "What happens if it goes red now?" Agad na sumagot si Bobby, nakadamit pang maintenance overalls, nakatayo sa dulo. "Sir, papatayin namin ang pump number 5 at automatic failover ang number 7. Tatakbo ng walang halong shutdown." Sinubukan nila at walang halos kumurap. Tumigil ang number 5, kaagad lumipat ang sistema sa backup. Kumindat pabalik sa green ang dashboard. Pinisil ng branch manager ng bangko ang tulay ng salamin. "Gentlemen, ladies, I believe we have seen enough." Bulong niya sa kapwa opisyal. Makalipas ang 1 oras, pumirma sila ng bridging facility, 18 buwan, mas mababang interes, at walang collateral foreclosure. Hahatiin nila ang dating balloon payment. Gagamitin ang susunod na 2 quarter na savings bilang principal amortization. Nang bitbitin ni Miguel ang kopya palabas, nakita niyang nakasilip ang ilang empleyadong nakabantay sa koridor. Kumakaway, nakangiti, may bitbit na basahan at feather duster. Kumaway siya pabalik. Alam nilang hindi laway ng politiko kundi pawis nilang lahat ang sinasanglaan ng kasunduang iyon. Hating gabi na ni Miguel narating ang parumbarong nilang magkapatid. Sa mesa, naghihintay si Liza. Nakagown pala para sa awarding ng best in thesis nila sa paaralan. Ngunit hindi nakadalo sa opisyal na banquet dahil walang perang pamasada. Nang makita niyang may ngiti sa mukha ng kuya, kumislap ang mga mata ni Liza. Kaya pala malungkot yung banquet hall. Sabi niya sa biro, "Wala ka roon para pumalakpak." Humagikgik si Miguel at iniabot ang sobre ng scholarship offer na Primarosa Scholars Batch 1, Liza Domingo. Napasinghap ito, nilapag ang gown at tumakbo papunta kay Nanay Puring upang ibalita ang di inaasahang regalo. Sa labas ng bintana, dumadaloy ang ilaw ng jeep sa kalsada, tila bangkero ng ilog na humahalo sa ilaw ng buwan. Tapos ang laban, nariyan pa rin ang Meridian, naghihintay sa susunod na kahinaan. Ngunit sa gabing iyon, naramdaman ni Miguel na unti-unting bumubuo ng baluti ang tiwala. Tanging sandata laban sa puhunan ng takot at pananakot. Sa kinabukasan, magsisimula ang Employee Share Trust Town Hall sa lahat ng branch. Maglulunsad silang parang bayani, hindi para maghimagsik, kundi para mag-ambag. Humiga si Miguel na nakangiti, bagaman wala pa ring tulog. Sa kisame, binubuo sa isip ang mantra na paulit-ulit niyang itinatatak sa bawat plano. Respeto sa tao. Datos sa pihit, tapang sa puso. Sa gilid ng mesa, nakapatong pa rin ang mop na dati niyang sandata. Nilinis at pinakintab, pero hindi nakalilimutan. Dahil anumang titulo ang idikit sa pangalan niya, hinding-hindi niya papayagang muling mapigilan ng sinuman, kapwa utility man o senior housekeeper, na mangarap ng mas mataas pa sa kisame ng Grand Ballroom. Magsisimula ang huling round ng laban sa isang mainit na umaga ng Biyernes. Ieksaktong araw ng taunang General Shareholders Meeting ng Primarosa. Sa labas pa lang ng Manila Convention Center, umatikabong trapiko na ang mga van na may logo ng hotel. Nagbababa ng 12-dosenang rank and file, bellmen na nakamaayos na polo, housekeeping supervisors na hawak ang kopya ng proxy forms, at mga kitchen steward na ngayon ay unang beses nakatuntong sa pulidong marmol na pasilyong dati para lang sa executives. Sa gitna ng makulay na dagat ng uniforme, maaliwalas ang mukha ni Bobby, lead electrician. Bitbit ang maliit na bag ng tools. Hindi biro ang ipagsigawan kong stockholder na ako, no? Biro niya kay Ate Mel, sabay pakita ng badge na may pangalan at katapat na share count. Napamiti si Ate Mel at itinapik ang balikat niya.
Alam nilang bawat share na iyon ay sukli ng pinasimulang Employee Share Trust. Sa loob ng Grand Hall, nakalagay ang puting lamesa para sa rehistrasyon, pinapatakbo ng external auditing firm. Sa bawat pumipila, iniskan ang QR code at iniimprenta ang voting ballot. Agad ding inilalabag sa transparent na acrylic box. Sa taas ng entablado, may dalawang screen. Isa para sa live tally, isa para sa video link ng offshore investors. Sa kanang gilid, puno ng telebisyon at kamera. Malakas ang tibok ng media. Babantayan nila kung matutuloy ang carefully orchestrated takeover ng Meridian o masusupil ng di inaasahang puwersa ng mga empleyado. Dumating si Miguel na suot pa rin ang simpleng dark blue suit at barong. May pangkaraniwang itim na sapatos. Walang kapansin-pansing takip ng kayabangan. Sa tabi niya si Rafi. Hawak ang makapal na folder ng contingency proxies at sa likod si Sylvia na tahimik ngunit alerto. Tila dating reyna na ngayoy tumatayong tagapayo ng bagong henerasyon. Handa bulong ni Sylvia habang binabagtas nila ang kordon ng security. Handa, sagot ni Miguel. Pero di ibig sabihing hindi na kinakabahan. Umiling si Sylvia, bahagyang umiti. Kung wala kang kaba, hindi ka tao. Ang mahalaga, saan mo dadalhin ang kaba? Mahalipas ang 30 minuto, nagsimula na ang pagtitipon. Umakyat sa entablado si Chairman De Villa upang formal na buksan ang pulong. Binasa niya ang mandatory script, quorum, agenda, pag-aproba ng nakaraang minutes, pawang formalidad. Ngunit lahat ay naghihintay sa item 4, election and confirmation of the Board of Directors. Doon nakasalalay ang kontrol. Kung mananatiling dominanteng blokeng pinangungunahan ni Miguel at ng Employee Share Trust o kung magwawagi ang Meridian sa kanilang open market blitz. Habang binabasa ng corporate secretary ang mga nominado, dumadaloy sa screen ang live ownership update. Nasa 51.3% na ang friendly shares, 49% mula sa Domingo Holdings, 1.3% mula sa Employee Trust. Umaangat bawat ilang segundo habang dumarating pa ang hulihang proxy. Ngunit sa kabilang bar, tuloy ang pag-akyat ng Meridian. 17%, 18%, 18.5%. Tila karera ng pulso at hininga. Bawat dagdag nilang pwesto ay parang bantang susundot sa protective wall ng kumpanya. Sa likod ng entablado, nakapwesto si Mr. Jonathan Reeves, Philippine Country Director ng Meridian. Pormalang bihis, maputi ang buhok, nakatiklop ang kamay na parang may hawak na pamalo. Nasa gilid niya ang dalawang abogado. Sumisenya sila sa phone tuwing may dumadagdag na boto sa screen. Kapag sumulyap si Reeves sa direksyon ni Miguel, matalim ang tingin, subalit walang salita. Sinimulan ang botohan sa kandidatura ng 7 direktor. Sa isang sulok, nanatili si Miguel na nakatayo, tahimik. Nailatag na niya sa kani-kanilang mesa ang voting guide. Ipinaabot sa lahat ng empleyadong shareholder na may ilang stock lang, pati sa institusyonal na kakampi, gaya ng Tanway Capital at Hong Family Fund. Para sa inklusibong pamumuno, maikling paliwanag sa dokumento. Malinaw nakatala ang pangalan ni Sylvia bilang independent director. Patunay na tunay na pagsasama, hindi paghihiganti. Nang tawaging ang unang nominadong si Sylvia Valdemor, pumalatak ang ilang flashbulb sa isip ng ilan. Ito ang pinakamasarap panoorin. Dating mapang-api, ngayon iluluklok bang muli? Ngunit pagbanggit ng sekretary sa boto, 73% yes. Napakurap si Sylvia, bakas ang halo ng balisang tuwa at pagtanggap. Nagpalakpakan ang audience. Walang puot, tanging pagkilala sa pagbabagong sinikap niyang ipakita sa huling 2 buwan. Sumunod ang pangalan ni Miguel, hindi na kinailangan ng suspense. 81% yes, humugong ang silid. Sumabog ang pinakamalakas na palakpak ng mga housekeeping at kitchen staff. Nakita niyang tumulo ang luha ni Kuya Jun. Hindi niya napigilan. Matagal na raw niya yang naipon sa mata. Nakapaskil sa buong tagal ng karera bilang janitor na walang boses. Kumpletong nakopo ng friendly slate ang 7 upuan. Doon unti-unting naapula ang pag-asa ng Meridian. Bumaba sa 17% ang kanilang pag-aari. Kulang para sa blocking minority. Tinungo ni Reeves ang floor microphone. We wish to congratulate the new board. Wika niya, mabagal, may bigat ng pagkatalo.
Our offer to invest remains open should the company decide in good faith. Hindi napatda ni Reeves ang dignidad, ngunit ramdam na ramdam sa tono ang bigong ambisyon. Pagkatapos ng boto, dumiretso si Miguel sa lectern para sa maikling talumpati. Nang masilayan niya ang samut-saring muka, bellmen, laundry staff, accounting clerks, IT interns, tila nagbalik lahat ang alaala ng unang basahan sa lobby. Nararapat lang natanggapin ko ang pagkilalang ito simula niya. Pero malinaw sa akin na sa bawat boto ninyong oo ay nakadikit ang dalawang salita, pananagutan at tiwala. Huminto siya, inikot ang tingin. May nagtanong sa akin kahapon kung bakit ako nagpupumilit umakyat mula sa pagiging tagalinis papunta rito. Sagot ko, dahil gusto kong makita ninyong pwedeng mangarap ng malaki nang hindi kinakailangang yurakan ang damal ng iba. Umugong ang tila alon na palakpak. Kung may mga araw na pagod na kayo, alalahanin nating hindi tayo nagtatayo ng gusali, nagtatayo tayo ng pamayanan. Dagdag niya, ang kumpanya ay negosyo, oo, pero negosyo ring matatao dahil hindi magbubunga ang tubo kung tuyot ang puso ng mga naghihirap para rito. Binitawan niya ang mic ng dahan-dahan, isang simpleng baw lamang at bumaba ng entablado para lumabas sa hanay ng mga empleyado. Lumapit si Sylvia at Rafi. Sabay-sabay silang nagyakap, tulad ng magkakapamilyang nagtagumpay sa mahabang biyahe. Ngayon ay suliranin na lang kung paano ipagpapatuloy ang momentum. 3 linggo makalipas, inilunsad ang Prima Rosa Academy, isang in-house training na tumatanggap ng housekeeping interns mula public colleges. Si Sylvia ang unang lecturer sa module na Leadership Accountability. Sabi niya, masakit amining nagkamali ako, pero matuto tayong tumayo, hindi man panalo. Nakaupong tahimik sa likod si Miguel. Gamit ang lumang notebook, sinusulat ang mahalagang linya. Hindi kailangang perpekto ang pinanggalingan para maging kapaki-pakinabang. Sa Taguig, sinimulan na ang groundbreaking ng unang staff housing. Karamihan sa mga tauhang dumalo, hindi pa rin makapaniwalang ang lupaing dati ikinatatayuan ng kalawangin na warehouse ay magiging bahay nila. Si Ate Mel, nangingilid ang luha habang hinihimas ang makinis na modelo ng apartment. Dati kong pangarap lang to habang nakasubsob sa labada. Nang panandali ang umambon, nagtawanan sila para bang binabasbasan ng langit ang bagong simula. Samantala, sa Singapore, busy si Mr. Tan sa roadshow ng pag-spin-off ng hotel site bilang hiwalay na tech company. Sa promotional video, ipinakita niyang nagmula ang ideya sa isang batang Pilipino na nagkakape sa stockroom. Walang habas na sumubok ng kodigo sa lumang laptop habang may kilahig ng walis sa sahig. Innovation sees no rank, wika ni Tan. Sabay ipinapakita ang real-time map. 120 siguro huyong mga tulipan ng inyong Southeast Asia. Tumaas ang pre-money valuation at nag-aabang ng Series C. Kapag sumipa iyon, may planong i-donate ni Miguel ang 5% ng sariling shares sa Domingo Foundation para sa mga working students sa ospital at hotel ISATS na gaya niya noon. Isang gabi, bumalik si Miguel sa Prima Rosa lobby. Ngayon ay tahimik at malinis, walang bakas ng eskandalong nakaraan. Hawak niya sa kaliwang kamay ang mop na una niyang sinandalan. Dumahan sa gilid ng concierge at tumitig sa marmol na sahig na dati sinasalamin ang pag-aalipusta ng ilan. Binaba niya sandali ang mop, kumuha ng panyo at pinunasan ang munting marka ng sapin. Hindi niya kailangan, may enkargado na roon. Ngunit ginawa pa rin niya, bakas sa kilos na hindi siya nakakalimot. Nilapitan siya ni Kuya Jun na nakapolo na may tatak na Senior Facility Coach. Bagong titulo niya. Boss, ako na yan, aniya. Ngunit tinapik ni Miguel ang balikat niya. Hindi ako naglilinis dahil wala ka, kuya. Naglilinis ako para patunayan sa sarili kong kahit anong taas ng lipad natin, may karapatan pa ring manatiling nakayapak sa lupa kung kinakailangan. Sa di kalayuan, nakatayo si Sylvia. Pinagmamasdan yon. Wala na ang stilettos. Naka-flats pa rin. At may hawak na tablet. Nagbabadyang tumulong sa evening rounds. Ningitian dapat niya si Miguel. Pero pinili niyang manatiling nakatingin. Isang uri ng tahimik na pagpupugay.
Sa gabing iyon, umuwi si Miguel bit-bit ang bagong board pack, ngunit mas mabigat sa kanya ang nakasukbit sa bulsa. Lumang papel na puno ng 3 pangungusap na isinulat niya noong 1 taon sa resibo ng pandesal. Huwag sumigaw para marinig. Gawing gasolina ang sakit. Piliing maging makatao. Inayos niya iyon sa lumang wallet. Kinumpirma sa sarili na walang anumang halaga ng shares o titulo ang maaaring pumawi sa halaga ng 3 paalalang iyon. Sa pagidlip niya, humaplos uli ang alaala ng lobby, ang kape, ang pagmumura, at ang payuko niya sa mop. Ngayon, kapag pinapikit niyang mata, iba na ang tanawin. Lobby pa rin, pero puno ng staff na nakangiti. May bitbit na dokumentong nagpapatunay na sila'y co-owners ng kinabukasan nila. At sa pinakagitna, isang CEO na dati tagapunas, nakatayo hindi para magmalaki, kundi para mag-alay ng paglilingkod tungo sa katotohanan na matagal nang kailangang marinig ng mundo. Na sa puwersa ng paggalang at pagtutulungan, kahit ang pinakamalaki, pinakamayabang na barko ay maaaring magpalit ng direksyon, hindi sa hiyaw ng kapangyarihan, kundi sa tinig ng pagkakaisa. Ilang buwan matapos mailigtas sa hostile takeover ang Primarosa, napalitan na ng masiglang ingay ang dating nerbyo sa lobby. Sa bulletin board nakapaskil ang balitang umabot na sa 5,000 ang shares na hawak mismo ng mga empleyado. Patunay na hindi na sila basta pauhan, kundi tunay na kabahagi ng kita at direksyon ng hotel. Habang inuupuan ni Miguel ang feasibility study ng Visayas Eco Resort, inalok ni Sylvia ang ensaymada ng paboritong panadero sa Ermita at nagmungkahi ng consignment slot sa hotel cafe upang masuportahan ang maliliit na negosyante. Mula roon ay sumirit ang mas malawak na layunin, umayon sa zero waste standard ng kasosyong Sakura Green Capital. Sa loob ng Engineering Bay, nagkabit si Bobby at ng kanyang team ng Bray Water Line. Rooftop solar array at compost biogas drum, pinagsamang likha at sipag na nagpaigting sa kulturang people first, planet first. Kahit may patuloy na banat ang Meridian sa social media, sinagot iyon ni Rafi sa datos. 14% paglago sa kita at 96% employee retention. Sa harap ng industry forum, mismong si Meridian Director Jonathan Reeves ang kumamay kay Miguel, aminadong underestimated but over-delivered ang modelo ng Primarosa. Sa Taguig, nagtapos ang unang 2 gusali ng staff housing. Masayang inawit ng laundry team ang tagumpay nating lahat nang maabot nila ang pangarap na sariling bahay. Pinalakas din ni Sylvia ang programa sa leadership coaching. Pinipili na ang susunod na henerasyong manggagabay sa hotel upang hindi na masilo ng iisang matapang na personalidad ang kapalaran ng lahat. Nang dumating ang bisperas ng Pasko, tinanggap ng Primarosa ang plake bilang ASEAN Sustainable Hotel Champion. Silver, sa simpleng salusalong may parol na gawa sa PET bottles, nagpahayag si Miguel, hindi kailangang maging malupit para magtagumpay. Sa loob at labas ng ballroom, kitang-kita sa mga ngiti ng housekeeping, engineering at scholars na ang daing basahan at mop ay naging tulay tungo sa dignidad at kinabukasang sama-samang itinayo. 1 taon pa ang lumipas at pumailan lang sa hangin ng Iloilo ang kulintangan habang binubuksan ang Primarosa Verde Eco Resort. Alahati ng audience ay dati ring rank and file, ngayon shareholder at partner na sa proyekto. Sa tabi ni Miguel, si Sylvia, dating Ice Queen, ngayoy tagapangalaga ng makataong pamumuno, ay tumulong magbukas ng resort kung saan ang tubig shower ay bumubuhay sa hardin at ang kuryente galing sa rooftop solar. Umani agad ng 27%, lampas target na kita ang bagong sangay habang kinilala ng DENR bilang pambansang huwaran ng community-driven green development. Sa Taguig, na i-turnover na rin ang huling susi ng staff housing. Mga pamilya ang nagdiwang sa unang piyesta nilang may sariling tirahan. Samantala, si Liza, dating scholar, ay nagtimpla ng pandan latte para sa mga bisita. Hawak ang bagong kontrata bilang finance specialist ng grupo. Nagbigay galang maging si Reeves ng Meridian. Dala ang tsokolating peace offering at alok na pumasok sa solar farm venture nila.
Mas kumikita pala ang people first kesa cost cut first. Aniya. Sa gala matapos iyon, nakita ni Miguel ang lumang mop na naka-frame sa lobby. Inangat niya ito bilang paalala. Anumang titulong idikit sa pangalan, mananatiling marangal ang bawat gawain kung may paggalang at malasakit. Sa huling gabi ng taon, nag-abot kamay ang libo-libong kabahagi, mga dating utility, scholars, vendors at top executives, habang magkakasabay na kinanta ang "Bayan Naping Mahal, Tuloy ang Pangarap." Sa ilalim ng munting fireworks, pinanatili ni Miguel sa bulsa ang kupas na resibo kung saan nakasulat ang tatlong pangungusap. Huwag sumigaw para marinig. Gawing gasolina ang sakit. Piliing maging makatao. Iyon pa rin ang magiging gabay sa susunod na expansion, bansaman o banyaga, sapagkat sa Primarosa, napatunayan nilang ang pinakamahalagang puhunan ay dignidad na ibinabahagi, hindi kapangyarihang ipinagkakait. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito ang istorya ng buhay.